Samantalang yung mga unang-unang panahon, mga kapatid, panahon nila Paul, mga kapatid, ang utos ng Panginoon sa kanila, ito yun, ito sa parable na to, sa verse 21, sabi niya, "So the servant came and reported these things to his master. Then the master of the house, being angry, said to his servant, 'Go out quickly into the streets and lanes of the city.'" Ano yung streets and lanes of the city? Streets and lanes, yung mga makikipot na daan, doon lang kayo pumunta. Hindi niya sinabi doon sa highway, hindi, dito lang sa makikipot. Kasi noong time na yun, mga kapatid, hindi pa puuso ang cellphone, wala pang telepono, puro lakad, lakad. Andiyan po ba tayo, mga kapatid? Streets and lanes. At ang sabi dito, mga kapatid, go out quickly, even sabi niya, and bring, the word bring doon is lead. Ang salita ng Panginoon doon is lead. Lead. Hindi po compel. This time, the last field of evangelism is to compel. Amen. And alam niyo, mga kapatid, God is so good that He compels us to be saved. God is so good that He compels us to enjoy the feast, the supper. Ano nga ba ang tao para pilitin ng Diyos, mga kapatid? Wala na po ba? Ang tao walang masunod eh. Hindi makasunod. Ako ba? Kailangan pilitin, but it is God's grace, it is God's love, mga kapatid, na ang Diyos merong ganun, na pipilitin ka. Hindi ka pababayaan. Diba? Pilitin ka, hindi ka pipilitin na magdusa. Tama? Pilitin kang maligtas ka. Pilitin kang mag-enjoy ka. Yung buhay mo, ma-enjoy mo, pilitin. Maging masaya ang buhay mo, pilitin ka. Hindi ka, pilitin mo siya maging malungkot. Pilitin tayo maging masaya. Pilitin tayo iligtas. Pilitin tayo maligtas. Amen po, mga kapatid. Amen. Praise God. So, kung bakit merong ganitong covering na to, mga kapatid, alam natin yan sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, sabi diyan, the God of this world. It is the God of this world. Chapter 4, verse 4 ng 2 Corinthians, in whom the God of this world hath blinded the minds of them. Sino nag-blind sa isip nila? Hindi naman nila gusto yan eh. It was the God of this world. Ano po ba? Amen? So in this mountain, kaya sabi ng Panginoon, balikan natin yon. Sa verse 6, in this mountain shall the Lord of hosts declare war, and this war will be won by eating. Anong eating? Di ba tayo kumakain ngayon ng salita ng Diyos? And God is declaring war. At ano sabi dito, mga kapatid? Make yung feast of fun things. Feast is feast, pagsasaya, pag-i-enjoy. Fun things sa Greek, sa Hebrew word, kasi Old Testament po ito, sa Hebrew word is shemen. The word shemen means oil. Fun things dyan is referring to oil. So, from the word shemen, Hebrews, ganito. Ngayon, binigay ang kautusan, there was darkness, tempest, blackness. Amen po, mga kapatid, na maging si Moses, mga kapatid, ay, ang sabi doon, nanginig sa takot. Dahil hindi niya ma-endure, dito sa verse 20, basahin natin dito. For they could not endure that which was commanded. And if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned or thrust thrown with a dart. Ibig sabihin, mga kapatid, ipinag-utos ng Diyos na huwag niyo lapitan itong bundok na to. Huwag kayo lalapit sa bundok na to. Maging hayop man, pag lumapit dito, papatayin. Sisibatin. May sibat na darating. At si Moses, sa verse 21, sabi niya, and so terrifying the sight that Moses was, terrifying was the sight. Ibig sabihin, nakita ni Moses lahat yun. Yung kahindik-hindik na yun, yung bundok na yun, nakita niya, naranasan niya mga kapatid. At siya mismo nagsabi, siya yung best of Israel, pero nanginig po siya sa takot. He cannot endure the commandment, he cannot endure the law of God. Hindi niya kaya i-endure yun. Ano na po mga kapatid? Amen? And right after verse 22, o 21, di ba? Ano sabi sa verse 22? But you have come to Mount Zion.
God has moved mountains from Mount Sinai to Mount Zion. You have come to Mount Zion. Ano yung Mount Zion? Sabi niya, Mount Zion to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels. Maliwanag po ba mga kapatid? Ito yung lugar ng Diyos, the city of the living God. Mount Zion is the church today. Maliwanag po? Even, sabi niya, yung Mount Sinai is representing the law. Giving the law. Giving the commandment. Giving the, hindi kayang sundin ng tao yan, mga kapatid. Kaya nga kahit si Moses, mga kapatid, hindi niya ma-endure yung commandment. Ang bigat. Sabi niya, thou shall not. Ang bigat. Dito tayo mga kapatid. Yung sinabi ng Panginoon sa inyo, sa Sinai, sa law, sabi niya, thou shall not, thou shall not. Di ba sabi sa tao yan? Today, man is doing what God said, thou shall not, that they cannot do it. Pilit nilang ginagawa yon, samantalang hindi naman nila kayang gawin. Thou shall not nga eh. Pero pilit nilang sinusunod yung thou shall not. Paliwanag po ba? The law was given to man, hindi binigay ang kautusan to be justified by. Hindi binigay ng Diyos ang kautusan sa tao para i-justify siya nito, ituwid siya nito. Ang sabi ng Bible, ang sabi sa Bible, mga kapatid, the law, sabi niya, by the law is the knowledge of sin. Lalo kang natututo sa kasalanan, sabi niya, by the law is the knowledge of sin. Hindi sinabing knowledge of righteousness, knowledge of holiness. No, knowledge of sin. Why? Because God gave the law so that all mouth may be stopped, and all the world may be guilty before God. Hindi mo talaga, wala ka talagang magagawa, wala kang masasabi sa Diyos, kundi, wala Lord, hindi ko talaga kaya yan. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen? So, to give us more enlightenment, next verse dito mga kapatid, yung comparison ng Mount Sinai, basahin natin yan. Mount Sinai, yung next verse, tingnan Mount Sinai. Mount Sinai, Mount Zion. Ano nandun makikita nyo sa Mount Sinai? Di ba mountain yon? Mountain of God din yun eh. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Mount Sinai is a mountain of God. But Mount Zion is the city of God. Iba na, di ba? Yun, mountain of God, pero ito naman, city of God. Mount Zion in Arabia, Mount Sinai in Arabia, Mount Zion in Jerusalem. The city of God, the city of the living God. So sa Mount Sinai, makikita natin doon yung fire, nandun yung darkness, yung blackness, nandun po. Pero sa city of God, sa Mount Zion, nandun po yung angels. Innumerable company of angels. At nandun din po yung the church. Ano po ba mga kapatid? It is the church, the firstborn. The firstborn. Yun po yung church. So, nandun po din sa Mount Sinai, makikita nyo doon yung darkness. So, sa Mount Zion, nandun po yung Diyos. Diyos mismo nandun. Dito, darkness, blackness, burn with fire, tempest. So, sa Mount Zion, alam nyo kung sino nandun? The righteous men. Sino yung righteous men dito mga kapatid? Those people who are redeemed by the blood of Jesus. We are redeemed. We are all forgiven by the blood of Jesus. You are righteous. Our righteousness is not our own. Our righteousness is Christ Himself. He is our righteousness. I am not my righteousness. Christ is my righteousness. Christ is your righteousness. So, the righteous man is in Mount Zion. Magaling po? So, the sound of the trumpet nandun sa Mount Zion, Jesus nandun is the mediator. The words of the law dito sa 7, mga kapatid, the blood that speak better things. Maliwanag po ba mga kapatid? Kaya, yun, intindihan natin dito. Makinig tayo mga kapatid. Kaya nga, kung titingnan natin, we are not under law. We are under this. Amen? We are not under the demand. Because the law, the characteristics of the law is demand.
demand. You must not. But under grace, the characteristic of the grace, under grace, is I will. I will bless you. I will be merciful to you. I will heal you. I will protect you. Ano po ba mga kapatid? So, sabi dyan, kung I will pala lahat yan, si Lord pala lahat ng gagawa niyan, edi wala na pala tayong gagawin. Magiging tamad na tayo. Wala na tayo eh. Siya na lahat eh. Makinig tayo mga kapatid. May mga ganyang tao eh, di ba? Siya na lahat. Tapos naging tamad na nga mga kapatid. Wala nang ginawa. Hintayin ko lang si Lord. No. Pag sinabi ng Panginoon, I will, mga kapatid, when He said, I will, He works in you. For you and through you. Nakuha niyo po? Pag sinabing I will, God works in you. God works in you. Hindi siya gagalaw na sa sarili niya. Diyos siya eh. Gagalaw siya sa pamamagitan mo, through you, in you, sa loob mo, and for you. Because sabi sa Philippians chapter 2 verse 13, for it is God which worketh in you to will, both to will and to do His good pleasure. When God's energy, yung kapangyarihan ng Diyos, yung dunamis, yung power ng Panginoon ng Diyos, mga kapatid, ay na-release sa isang tao, that sa pamamagitan mo, no, for you, through you, no, pag nirelease ng Panginoon yung power niya, yung kapangyarihan niya, through you, for you, alam niyo kung ano magiging itsura natin? We are like the burning bush. Burning, but not burned. Ano po mga kapatid? Burning, but not burn out. Burn out. You are shining for the glory of God. Para bang hirap na hirap ka sa ginagawa mo, pero hindi ka naman nahihirapan. Tingin ng ibang tao, nagbo-burn ka di ba? Nagbo-burn ka, mainit ka sa Panginoon, nagbo-burn ka, para napapagod ka. Pero deep inside you, you are not burned out. Amen. Because God is working in you, through you, and for you. It is not you to do it. God will do it in you, for you, and through you. Amen. To the glory of God. Kaya yung ginagawa natin para maluwalhati ang Diyos, hindi dahil sa magaling ako, marunong ako, hindi. Ang Diyos ang nag-release nun para magawa ko yung ikinalulugod niya. Amen. Amen po mga kapatid. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ito yung nangyayari mga kapatid, na merong great feast, no? We see na ang sabi nga doon sa 14:23, great supper, inihanda ng Panginoon para i-enjoy ng mga tao yan, i-enjoy natin to. Magsaya tayo, yung anointing oil, yung fat things, the anointing oil, the rich anointing oil, ay maipalagana po yan sa atin, mag-compel po yan sa atin. Amen po mga kapatid, yan po yung Ebanghelyo. Kaya kailangan na tayo ay nangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon, si Jesus Christ yung pinangangaral natin, at hindi po ang kautusan, hindi po yung Old Covenant, kundi ang bagong tipan. Maliwanag po ba mga kapatid? So, tuloy natin, sabi dito, meron ditong, pansinin natin dito yung salita ng fat things. Meron pang isang fat things dito, of marrow. Alam niyo yung bone marrow? Yung marrow, yung Utak ng buto. utak, di ba? Utak sa buto. Doon ang gagaling yung immune, doon nagpo-produce ng immune system. Tama ba? Medically. Yung bone marrow, importante yun eh. Yung marrow. Kaya nga ito, marrow ang ginamit dito. Pakinig tayo ha, marrow. Sabi niya, fat things, full of marrows, of wines on the lees, well refined. So, ibig sabihin,
ini-spread ng Panginoon ni Jesus Christ yung fat things, yung oil, yung anointing oil, yung rich oil, ina-anoint tayong lahat ng Panginoon para ano, pag in-anoint tayong lahat ng Panginoon, tanggal lahat ng mga masamang espiritu, yung mga sakit at karamdaman, layas lahat yan because of the anointing oil, the rich oil. Amen. Amen po mga kapatid. Yun ang pinapalaganap ng Panginoon sa buhay natin. That is the feast na hinahanda ng Panginoon. Kaya sabi dito, not just the fat things, yung oil, di mo ba? Rich oil. But ito pa, feast of wines on the list. Yung wine, alam naman natin mo, celebration yan, wine. Oh. Fat things full of marrows. Take note. Gusto ko ibigay yung meaning ng marrow dito. Yung marrow sa Hebrew, maka. Maka means blot out, exterminate, wipe out, abolish, marrow. Oh. Sa lahat ng 1, 2, 3, 4, 5, pang-anim, marrow. Yung ginagamit dito, mga kapatid, yes, pwedeng gamitin marrow. Kasi nga, tingnan nyo ha, hindi naman palaging marrow talaga yung gamit. Ang gamit dyan is yung blot out. Pag sabi blot out, ano? Ba blot out yan? Tanggal, exterminate, alisin, wipe out, abolish. So, anong gustong sabihin nito mga kapatid? Yung feast ng Panginoon, i-enjoy natin yung feast ng Panginoon, yung anointing oil ng Panginoon, yung fat things of marrows, ibig sabihin, yung makikita niyo yung blotting out of demons, blotting out, extermination of yung sickness and disease, wiping out, di ba? Ano bang wina-wipe out? Yung sakit, karamdaman, yung mga depression, yung mga anxiety, lahat ng mga problema, mga kapatid. Problema hindi naalis, pero yung anxiety niya, yung dulot niya, mga kapatid, inaalis sa'yo na kahit may problema ka, hindi ka anxious, nagtitiwala ka sa Panginoon. Amen. Diba? Cool na cool ka lang, mga kapatid, para hindi ka problematic. Pero may problema ka. Amen. Oh, you are like the burning bus, burning but not burned. You are shining the glory of God in the midst of the people of God. Nagsashine ka, hindi yung pagka may problema ka, o magtatago ka na, hindi ka na-attend, aayaw ka na, hindi po mga kapatid. You are not shining. You are burned out. Ang ginagawa kaya sabi, feast dito mga kapatid, ito ang may enjoy natin. To blot out. Kaya nga tinan yung marrow. Kasi yung marrow, di ba? Ano mang atake sa katawan mo, di ba? Yung marrow, yung immune system natin. Ano mang dumating na mga kalaban niya sa katawan mo, sickness, disease, bacteria, yung immune system mo, yan lumalaban dyan, nilalamon na lahat yan. Kaya nakakalaban ka sa lahat ng mga virus, o anong virus yan, o epidemia yan, mga kapatid, gumagaling ka. Amen. Maaaring sapulin ka, pero you enjoy the marrow, fat things of full of marrows. Diba? Literally, yung marrow, kung doon nagpo-produce, nagpo-produce, mga kapatid, hindi yung immune system, yun yung nagbibigay din ng, nagpapalakas ng immune system natin, kahit anong virus yung dumating sa katawan mo, pumasok dyan, mga kapatid, ng mga sakit-sakitan dyan, mga kapatid, mga gawa ng kaaway, mga kapatid, lulunukin yan, i-blot out yan, i-exterminate yan, i-wipe out yan. Yun ang ini-enjoy ng Panginoon. Ano po mga kapatid? Amen. Ito ang ginagawa ng Panginoon. So, kung titingnan nyo, ano bang idea nito sa Panginoon? Dahil dito, for ito ending mga kapatid. Bigyan ko lang kayo ng picture para malaman natin to. Sa Matthew chapter 15 verse 29, ito yung picture, no? Jesus departed from there, skirted the sea of Galilee and went up on the mountain, sat down there. Oh. Then great multitude came to him, having with them the lame, blind, mute, maimed, and many others. They laid them down at Jesus' feet, and he healed them. Oh, ano nangyari dito mga kapatid? So, hindi po ito yung Mount Zion, pero ito yung mukha. Kung titingnan mo, sabi niya, ano bang ibig sabihin? Ano bang larawan nun? Paano ba mangyari yun? Ito yung larawan mga kapatid sa 25 chapter 15 verse 29 to 30 na may Jesus napunta po siya doon sa Sea of Galilee at umakyat po siya sa bundok. Yung type ng bundok na umakyat siya sa bundok
At umupo siya mga kapatid. Ano nangyari? Dinala po lahat sa kanya ng mga may sakit. Lame, mute, many others, and laid down as if, mga kapatid, kung titingnan nyo, si Jesus yung feast. Siya yung nagpapagaling dun sa mga pilay ka. Sige, palaganap niya yung kanyang anointing, yung kagalingan, yung mga pilay. O paglapit, makinig kayo mga kapatid, lumalapit. Hindi po yung nanonood. Di ba, nandun ang Panginoon sa bundok? Sa bundok ng Antipolo. Di ba? Tapos ikaw tumatanaw lang doon, nagpapagaling si Lord doon. Hindi, lumalapit. Lahat ng lumapit. Great multitude came to Him. Bakit? Siya kasi yung anointing oil. Siya yung fat things. Siya yung fat things. Siya yung anointing. Di ba? Siya yung nag-i-spread ng rich anointing of blotting out of our every sickness, every disease. Siya yung nag-i-spread out niyan. Siya yung nag-cast out niyan. Alam na po mga kapatid, as if siya po yun. Ganun ang nangyayari. Ganun po yung larawan. Na sabi niya, the Lord of hosts make unto the people a feast. Na ibig sabihin mga kapatid, sino pong nakikita mong nagpapagaling? Ang ating Panginoon Kristo. Ano po yung anointing na maranasan natin yung anointing? Si Kristo maranasan mo sa buhay mo. Siya yung kagalingan mo. Siya yung anointing mo. Siya yung ganda ng buhay mo. Siya yung ganda ng relasyon mo sa asawa mo. Siya yung ganda ng relasyon mo sa anak mo. Siya ang lahat sa buhay mo. Amen. Everybody say amen. Amen. Kaya kayo nagsasama ng maayos, kayo mag-asawa, sapagkat parehong nasa inyo si Jesus Christ. Siya yung anointing oil, rich oil, na nagba-blot out ng anumang hindi pagkakaintindihan, anumang kaguluhan. Siya yung nagwawasak po yan. Kung paano nga namatay si Jesus Christ sa krus at sinira niya ang gawa ng kaaway. Siya ang namatay para sa atin. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Even yung magandang buhay natin, ang ating Panginoong Kristo. Siya. Wala nang iba. Hindi sapat yung tatawag ka, ay Diyos ko, puro bukang bibig Diyos ko. You may know God, but you cannot know Himself. God Himself. Wanting to know God, and it is one thing to know God Himself. If you believe right, you will live right. Ano po? Amen. Kaya, last na mga kapatid. Kasasabi ko lang, ito last na talaga. Dugtong ko lang. After this na binanggit ng Panginoon, itong contrast ng Mount Zion, Mount Sinai, di ba? Sa Hebrew, sabi niya, you are not come to Mount Zion, Mount Sinai. A mountain that burned with fire, blackness, and darkness. That even animals, if they touch this mountain, ayun yung patas yan, if they touch this mountain, a dark will be thrown unto them until they die. You have come to Mount Zion. So yung contrast, where it is the city of the living God, the innumerable company of angels, ba? The assembly of the firstborn, the church, the spirit, the God, the God, the judge of all, God, the judge of all, and the spirit of man made perfect. Spirit of man made perfect. So, mga pinerfect na ng tao, ng Diyos. Tayo, hindi tayo pinerfect na perfect sa sarili natin gawa. We are being perfected in Him. God perfected us through what Jesus has done at the cross. Malawan po ba mga kapatid? After those na kinokontrast po yan mga kapatid, the same chapter 12, binanggit po niya, mayroong pong shaking. There, once more, I will, sabi niya sa verse 27, pag tinuloy natin, this one, yet once more indicates the removal of those things that are being shaken, as of things that are
made. Ibig sabihin, kaya merong shaking, mga kapatid, kaya merong shaking, yung sinishake dyan, mga kapatid, yung man-made. Yung man-made. So that the things that cannot be shaken will remain. Nakuha niyo po? Kaya merong shaking. Tingnan niyo mga shaking na yun, shaking. Ano ibig sabihin? Kapag ang itinayo ng tao, ano mang itinayo ng tao, hindi yan itinayo sa kaharian ng Diyos, sa kingdom of God, hindi yan itinayo, mga kapatid, it will be shaken. So that the things that cannot be shaken will remain. Marami na pong nagbabago ngayon. May mga negosyo ngayon. Mag-uumpisa ngayon, after 5 years, bagsak. Diba? Maraming negosyo ngayon, nagkakaroon ng shaking. Kung tingnan na lang natin ngayon sa dito? Sa Senado. Yan, sa Senado. Ano nangyari yan? Shaking yan eh. Di ba? Ano kayo nakikita? That the things that cannot be shaken may remain. Ano po? Yung mga gawa-gawa lang ng tao, makikita mo ngayon eh, sino nagsisinungaling, sino mga nag-iimbento, na wala namang alam. Di ba? Tama po ba mga kapatid? Walang legal background. Di ba? Nagsasalita. Nakuha niyo po. Hindi pinagbabasihan eh. Hindi pinagbabasihan kung ano ang tama. So, kahit masama ang loob mo, dahil alam mong tama to, nandun yung respeto mo, susunod ka dyan. Malawan po ba? So, there is a shaken so that the things that cannot be shaken will remain. Yung galing sa Diyos. Kaya kapag galing sa Diyos, mananatili. Amen. Kapag yan ay gawa lang ng tao yan, gawa-gawa mo lang yan, wala yan mga kapatid. Invento mo lang, it will be shaken. Mawawasak po yan. Di yan tatagal. So, verse 28, therefore, so dahil dito sa shaking na to, di ba? Tinutukoy niya, therefore, since we receive kingdom which cannot be shaken, ito, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Anong sabi doon? Take note mga kapatid, dito na muna tayo magtatapos. Gusto ko lang tayo magtapos saan? Sa grace ng Panginoon. Kasi sabi dito mga kapatid, therefore, because of this shaking of the man-made, so that the things that cannot be shaken will remain. Because of this, you are receiving a kingdom that cannot be shaken. And when we are receiving a kingdom that cannot be shaken, sabi dito, ini-encourage tayo, let us have grace. Amen po? Ano yung grace na yun? Sabi dito, let us have grace by which, the word by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Ito lang, konti lang mga kapatid. Maraming gustong lumapit sa Diyos. Pag lumapit sila sa Diyos, alam nyo, ang gusto nilang gawin is to serve God. O, godly fear. Magkaroon ng godly fear. Yun ang inuuna nila. Samantalang dito, ang sabi dito, ang una dito, let us have grace. Let us have grace. First, let us have grace. By which? So, by grace, by which? Ano yung which? The word which, sino tinutukoy? Yung grace. Diba? Tukoy natin. By grace, we may serve God with reverence and godly fear. Meaning to say, grace first must be the first. Amen? And without grace, you cannot serve God acceptably with reverence and godly fear. Ano po? So, sa next Sunday, ma-realize, matututunan natin yan kung anong mangyayari kapag dito tayo sa pinuuna natin yung godly fear. Pag sinabing godly fear, yung pagiging holy. Apa niyo po? Pagiging holy. Godly fear. You cannot serve God with reverence. You can serve God, but maybe without reverence. And without godly fear. Maraming naglilingkod sa Panginoon. Ako naglilingkod sa Panginoon, pero kumbaga sa marami siyang hindi binabaliwala. Without reverence. Tulad nito, mga kapatid, linggo. Sino sa inyo ang nagpapahalaga sa araw ng linggo? Amen. Sino sa inyo nagpapahalaga sa salita ng Diyos? Yun yung gano'n, di ba? Sino nagpapahalaga sa inyo ng communion?
O, nakuha niyo po. Akala natin, basta lang tayo communion dyan, basta lang tayo matin dito sa ganitong church na to. Alam niyo, kung basta lang tayo, aatin lang tayo dahil sa church na to, hindi na ako atin. Bakit? Ang init eh. Di ba? Amen. Amen. Oh, kung atin lang tayo dito dahil sa pastor, ay hindi na ako atin. Bakit? Kaya ko rin yan eh. Oh, oh di ba? Tama ba mga kapatid? But it's not. It's not mga kapatid. By grace, sabi niya. By which? By grace. We're referring to by grace. We may serve God with reverence and godly fear. It is only by grace that you can serve God with reverence and godly fear. So it denotes us, it behooves us na inunawain natin yung grace. Hindi yung, grace, ay, pinatawad ka na. Sige, pwede ka na magkasala. Licentious to sin yan. Sige, gumawa ka. Pwede yan. Lahat, sige, gawin mo lahat ng kagustuhan mo. Grace ng Panginoon to. Ang Diyos mahabagin. Oy, mga kapatid, kakamali ka. Amen? Without grace, you cannot serve God reverently and with godly fear. Amen? So, ano una? Grace. The covenant of grace. And we are under grace. We are not under the law. We are under the I will. We are not under the you must. We are under the God will supply. God is supplying. We are not under the you must do this. Obey me and I will bless you. If you will not obey me, I will curse you. We are not under that. We are under I will. I will. Walang I will curse you. I will bless you. Only I will bless you. Only. Yung I will ng Panginoon is to bless you, not to curse you. Dito, obey me, I will bless you. If you will not obey me, I will curse you. We are not under it. We are under it. And when God says, I will, God works in you, through you, and for you. Kaya po lahat ay tumayo. Purihin natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise God. Praise God. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, flesh and blood has not revealed this to you, but it was my Father who is in heaven. So unless it is a revelation knowledge, kasi ang Holy Spirit ang nagre-reveal, you cannot serve God with reverence and God before. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga ulo. Taas po natin ang ating kamay. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. If you have not received Jesus Christ as our Lord and Savior, and if you say to yourself, Lord, ito ang gusto ko. Ikaw ang gusto ko, Panginoon, sa buhay ko. Gusto ko ikaw ang Panginoon ko. Ito ang gusto ko, yung pinatawad mo ako. Sa lahat ng aking mga kasalanan, hindi lang yung ginawa ko ngayon, kundi even my past and even my future. Lord, ito ang gusto ko. Sapagkat alam ko, Lord, nung namatay ka rito, hindi ka basta tao. You are 100% man and 100% God. Lord, thank you. Father, I thank you for your Son. Because you gave your Son to die for all my sins. And I want this, Lord. I want you to be my Lord and Savior. Amen. Allow me, Lord, because I want you to be my God. And I want that I will be your Son. I will be a people to you, and you are be my God, a God to me. When you say, He is a God to you, He is a Jehovah Jireh to you, He is the supplier to you, He is the provider to you,
He is the healer to you because He's a God. He's God to you. God who is nothing is impossible. Who can do impossible. Who cannot do the impossible. But He can do the impossible. Nothing is impossible to me. Lord, I want you in my life. So if you are that person, mga kapatid, please pray with me. I pray for you. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. I believe that you gave your Son to die for my sins. I believe that Jesus Christ died for my sins. All my sins, when He died on the cross, are remitted, past, present, and future. And I believe, Father, that you raised Jesus from the dead as a proof and proclamation that now all my sins has been put away, past, present, and future. And today, He is now my Lord. I receive Him as my Lord and my Savior. Thank you, Father, because of your blood shed on the cross, I am washed, cleansed, whiter than snow. I am redeemed by the blood of Jesus. Thank you, Lord. From now on, all things in my life is passed away. And I believe that all in my life, spirit, soul, and body, has become new. I believe that, Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord. And because of that, I am now declared righteous in Christ Jesus. I am not righteous in myself. I am righteous. I am the righteousness of God in Christ. Thank you, Lord. And Jesus Christ is my Lord and my Savior, now and forever. And I will walk with Him forever. In Jesus' name. Amen and amen. If you pray that simple prayer in your heart, believe in your heart, you are now a child of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. And keep on hearing, keep on coming,